Nagpatalsik ang China ng ilang general. Sabi ng Beijing sila ay tiwali. Ito ang pinakamalaking tanggalan ng militar ng China mula pa noong panahon ni Mao Zedong. Katatapos lang tanggalin ni Xi Jinping ang Siyam sa kanyang pangunahing general. Ang pinakamalaking pagpapatalsik sa militar mula kay Mao Zedong. Tinanggalan ng People's Liberation Army ng ilan sa pinakamakapangyarihang tao dahil sa pagpapatalsik. Pinapatakbo ng takot at layuning pagtibayin ang humihinang kapangyarihan ni Xi. Sa loob ng mahigit isang dekada, binago ni Pangulong Xi Jinping ang mga institusyon ng China para tiyaking lubos ang katapatan sa kanya. Ngayon, ang obsesyong iyon ay nagdulot ng napakalaking paglilinis na yumanig sa hukbong sandatahan ng China. Ihahantad natin ngayon kung paano sinisira ng obsesyon ni Xi sa katapatan ang China at bakit. Ipinapakita ng mga paglilinis na ito ang mas malalalim na bitak sa CCP. Simulan natin sa malaking balita. Noong Oktubre, 17 nagpasabog ng pampulitikang bomba ang Ministry ng Depensa ng China nang i-anunsyo ang pagtanggal sa Siyam na mataas na general. Nangunguna sa listahan si General He Wedong, Vice-Tagapangulo ng Central Military Commission at isa sa dalawang hadlang kay Xi Jinping sa ganap na kontrol sa PLA. Tinanggal siya ng walang babala sa isang matapang na hakbang na isinagawa ni Xi upang magbigay ng mensahe. Sa pagkatanggal niya, halos wala nang humahadlang kay Xi at biglang tumaas ang kanyang kapangyarihang pampulitika. Kasabay niya, ilang mataas na komandante rin ang agad tinanggal sa pwesto. Hindi lang sila nasa likod. Sila rin ang pangunahing tao sa militar ng China. Sila ang mga lalaking namuno sa Rocket Force, nagbantay sa Navy, sa Ground Forces at sa People's Armed Police. Sama-sama, sila ang bumuo ng gulugod ng kapangyarihang militar ng China. At pinutol iyon ni Xi. Ganoon lang kadali. Hindi lang sanga ang pinutol niya, pati halos buong puno. Sa susunod na minuto, pag-uusapan natin ang mga elitistang general at kung bakit sila tinuturing na banta. Hindi ko na kailangang sabihin, kakaiba talaga ang ganitong aksyon. Wala pa itong katulad. Ang sabayang pagtanggal sa maraming matataas na general mula sa sensitibong sanggay ng pambansang depensa, pati nuclear arsenal, ay nagpapakita ng krisis sa puso ng bansa. Sila ang may hawak ng launch code, mga planong pandigma, at internal security grid. Gayunpaman, tinanggal sila ni Xi sa loob lamang ng isang hapon. Ang biglaan nilang pagkawala ay nagpapakita ng mas mapanganib na bagay kaysa korupsyon. Ipinapakita nito ang takot at pagkataranta. Kahit ano pa ang gustong palabasin ng CCP, higit pa ito sa simpleng disiplina lang. Ipinapakita ng hakbang na ito na hindi na kumpiyansa si Xi sa katapatan ng sarili niyang mga opisyal. At kapag ang isang leader ay nagsimulang matakot sa mismong mga taong nagpoprotekta sa kanya, nagsisimula ng mabasag ang mismong sistema. Iyan ang kalagayan ng CCP ngayon. Pero bakit labis nag-aalala si Xi sa katapatan ng kanyang mga general? Sa totoo lang, iyon ay dahil ang makapangyarihang leader ng China ay mas lantad na ngayon kaysa dati. Ang dati niyang matatag na kontrol sa CCP ay tila nagsisimula ng dumulas at makikita ang mga palatandaan nito kahit saan. Para sa kanya, ngayon ang tamang panahon para sa kudeta o pagpapatalsik sa kanya. Lagi siyang nauuna at napapangunan ang kilos ng mga karibal. Mukhang napaka-presumido. Oo, pero alam mo na, ang mga nabubuhay sa tabak ay laging alam na mamamatay din sila sa parehong tabak. Ang pagkakaiba lang ay hindi pa handa si Xi na mamatay. Dahil dyan, talakayin natin ang mga salik na nagpapaluwag sa hawak ni Xi sa kapangyarihan. At tingnan natin kung gaano kabigat ang laban na kinakaharap niya. Maaaring iyon ang nagpapaliwanag sa lahat ng paranoia na bumabalot sa kalooban ng Pangulong Xi ng China. Sa totoo lang, isang tingin mo lang sa China sa 2025 at makikita mong ibang-iba na talaga ang mga bagay ngayon. Mahigit 10 taon nang namumuno si Xi na may lubos na kapangyarihan. Kitang-kita sa lahat ng screen at naririnig sa bawat pagpupulong. Ngunit humihina na ang sistemang nagpapalakas sa kanya. Bumagal na rin ang ekonomiya ng China na sentro ng kanyang lehitimasyon. Habang lumalala ang problemang pang-ekonomiya, humihina ang kapangyarihan niya. Sa kasalukuyan, 157% ang kawalan ng trabaho ng kabataan at 11 milyong nagtapos ang nagbibiro sa WeChat tungkol sa pangakong trabaho ni Xi na hindi natutupad. Bumagsak ang merkado ng ari-arian sa China at matindi ang mga numero. Mabilis na bumagsak ang presyo ng mga bagong bahay ngayong taon na nagdulot ng pangamba sa mamimili at pagbaba ng gastusin ng mga pamilya. Nalulunod pa rin sa utang ang mga developer tulad ng Evergrande at Country Garden. Umabot na sa mahigit 300 bilyon ang utang ng Evergrande at milyon-milyong unit ang di pa tapos. Sa buong bansa, tinatayang may 70 milyong bakanting apartment. Marami rito ay kalahating tapos pa lang. Sa mga lungsod na ngayon ay parang mga ghost town.
Nahaharap sa kakulangan sa budget ang mga lokal na pamahalaan dahil sa pagtigil ng bentahan ng lupa at konstruksyon sa mga pangunahing rehiyon. Para kay Xi Jinping, na minsang iniugnay ang pambansang dangal sa paglago ng real estate, ang pagbagsak na ito ay hindi lang usaping pang-ekonomiya. Ito ay usaping pampulitika rin. Pinahihina nito ang pangakong katatagan. Inilalantad ang mga limitasyon ng kanyang kontrol mula sa itaas at nagpapalala ng pagkadismaya ng publiko sa panahong hindi niya ito kayang tiisin. Ang sektor ng ari-arian ay inaasahang magiging simbolo ng lakas ng China. Ngayon, malinaw na paalala ito kung gaano kabilis magkaaberya kapag nawala ang tiwala at bumigay ang mga sistema. Nagbabago na ang katapatan sa Partido Komunista. Matagal nang pinatalsik ni Xi ang mga karibal. Pero may bagong tensyon na lumilitaw. Sa Guangdong, isang 21 trilyong ekonomiya tahimik na nilalampasan ng mga opisyal ang utos ng Beijing at gumagawa ng sariling kasunduan sa kalakalan. Dagdag pa dyan, kumakalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa Shanghai Clique, mga mayayamang elite na dati sumusuporta kay Xi, pero ngayon ay sinisisi siya sa bumabagsak na paglago ng ekonomiya. Hindi ito hayagang pag-aaklas, pero sapat na para pagpawisan si Xi para sa taong gustong magkontrol. Kahit tahimik na pagsuway ay parang patalim sa likod. Hindi rin nakakatulong ang pandaigdigang entablado sa sitwasyong ito dahil mabilis nang kumukupas ang imahe ni Xi bilang isang malakas na pinuno. Ang United States sanctions sa 30 Chinese tech companies ay humahadlang sa chips at artificial intelligence tools, nagpapababa ng drone export ng 22% at nagdudulot ng bilyong dolyar na pagkalugi. Sa South China Sea, nagsagawa ng naval drills ang Japan at Australia gamit ang barkong pandigma na kinukutya ang pag-aangkin ng China, habang nag-aantay ng utos si Xi sa kanyang hukbong dagat. Nangyayari rin ang pangungutya at panunukso sa bansa. Hindi nakalmado ang mga tao sa kalsada. Sa Hainan, libo-libong manggagawa sa pabrika ay nanganganib matanggal dahil nauubos ang kontrata. May isang manggagawa pa na sinunog ang poster ni Xi sa viral na video online. Sa mga unibersidad, binabaliwala na ng estudyante ang mga klase tungkol sa kaisipan ni Xi. At halos 1/4 na lang ang pumapasok sa Beijing. At hindi lang mula sa lansangan nang gagaling ang pressure. Bumagsak na rin sa pinakamababang antas sa loob ng 20 taon ang dayuhang pamumuhunan. Tahimik na nagre-resign ang mga opisyal ng partido sa mga baybaying lalawigan. At may ulat ng disiplina sa mga base militar sa Xinjiang. Hindi na epektibo gaya ng dati ang takot, slogan, at paglilinis ni Xi. Ang sistemang ginawa niya para sumunod ay ngayon ay nag-aatubili, nagtatanong, at sa ilang bahagi, lumalaban. Lahat ng kaguluhang ito ay bagong teritoryo. Isang bagay na hindi maiisip noon lang, hindi pa ganoon katagal. Ilang taon lang ang lumipas, si Xi Jinping ay naging dambuhala sa politika ng China na walang karibal. Pinukaw ng kanyang pangarap para sa China ang bansa. Kaya binago ng partido ang patakaran para payagan siyang mamuno habang buhay. Noong 2000, at 17 pabulong na pinag-uusapan ng mga dayuhang diplomat si Emperador Xi, nagmadali ang mga opisyal, kabisaduhin ang kanyang talumpati. Habang nag-unahan ang tech platforms i-censor, kahit mahinang puna laban sa kanya. Iba na ngayon. Dati, ang takot ay hindi lang nararamdaman kundi naging bahagi ng mga institusyon. Noong panahong iyon, lumalago ang ekonomiya. Abala ang mga pabrika ng China. Lumalawak ang tech na kumpanya. At binabago ng Belt and Road Initiative ang kalakalan. Ang mahigpit na hawak ni Xi sa kapangyarihan ay hindi lang tungkol sa pagmamanman o mga slogan, kundi tungkol sa mga resulta. Ang pagtaas ng kita, pag-unlad ng lungsod, at pambansang pagmamalaki ay nagpalakas ng impresyon na di maiiwasan ang kanyang pamumuno. Ngunit ngayon, nababasag na ang kinang na iyon. Ang parehong sentralisadong kontrol na dati nagpapakita ng lakas ay ngayon ay mukhang marupok. Ang kabataan, mismong henerasyong lumaki sa ilalim ng anino ni Xi, ay unti-unting nawawalan ng interes. Hindi nila pinapansin ang propaganda. Nagpo-post ng meme laban sa slogan ng estado at mas gustong mag-abroad kaysa maglingkod sa bayan. Ito ang mga palatandaang nakikita ni Xi ng paghina ng kanyang pamumuno. At dahil sa sobrang tensyon ng sitwasyon at ang kapangyarihan niya ay nanganganib mula sa lahat ng panig, iniukol ni Xi ang kanyang pansin sa tunay na kasangkapan na maaaring gamitin laban sa kanya kung lalala ang mga bagay, ang militar. Sa People's Liberation Army niya, nakikita ang pinakamalalakas niyang karibal, matitinding kalaban, at pinakamalaking oposisyon. Ang paglilinis dito ay nangangahulugan na mapipigilan niya ang anumang oposisyon at magkakaroon siya ng mahalagang oras para ayusin ang kanyang hanay.
Ito ang pag-iisip na nagbunsod sa pagpapatalsik ng siyam na pinakamataas na general. Kabilang na ang kanyang sariling pangalawa sa pamumuno at tapat na tauhan, si General He Weidong at Director Mia Hua, isa sa pinakamakapangyarihan sa PLA. Para maintindihan kung bakit siya nagmadaling linisin ang hukbo, dapat nating alamin ang kanyang matagal ng misyon na kontrolin ang PLA. Kung titignan mo ito sa mas malawak na pananaw, ito ang pinakabagong hakbang sa mabagal at planadong gawing People's Liberation Army lang ang sumasagot sa kanya at sa bansa. Pag-upo ni Xi noong 2012, isa sa mga pangunahing layunin niya ay panatilihing kontrolado ng Communist Party, ang militar ng China. Naniniwala siya na kung sino ang kumokontrol sa hukbo, siya rin ang may hawak ng bansa. Madalas niyang inuulit ang kasabihan ni Mao Zedong, ang partido ang kumokontrol sa baril. Para kay Xi, hindi lang ito isang kasabihan mula sa kasaysayan, kundi ito ang pundasyon ng kanyang pamumuno. Naniniwala siyang kapag nawala sa partido ang kontrol sa militar, mawawala rin ang lahat. Kaya ito ang una niyang prioridad. Ang PLA ay hindi karaniwang pambansang hukbo. Hindi ito pag-aari ng tao o estado. Bawat sundalo, general, at departamento ay sa huli ay sumasagot sa partido. At si Xi ang nasa pinakataas ng estrukturang ito ng utos. Sa teorya, ibig sabihin nito ay dapat sundin siya ng militar ng lubusan. Pero sa totoo lang, mas magulo ito kaysa doon. Noong panahong iyon, naging mayaman, makapangyarihan, at malaya ang PLA. May sarili itong mga network ng impluensya at mga paraan ng pagpapatakbo na nagpapabahala sa mga leader ng partido. Dahil sa mabilis na pag-unlad at modernisasyon ng militar ng China, mas malaya na ang mga opisyal. Dahil dito, nagsimulang magtayo ng kapangyarihan ang ilan na hindi umaasa sa partido. Sa leader na gustong sentralisado ang kapangyarihan, ang kalayaan ng mga opisyal ay banta. Agad na naging malinaw na ang minana ni Xi mula sa dating leader na si Hu Jintao ay isang militar na mukhang malakas sa papel. Pero hati ang katapatan. Maraming matataas na opisyal ang may utang na loob sa kanilang mga posisyon, kina Xu Shaihao at Huo Baxiang, na nagsilbing pangalawang tagapangulo ng Central Military Commission bago si Xi. Binuon ng mga lalaking ito ang koneksyon kung saan ang promosyon ay nabibili o nakuha sa pabor, hindi sa kakayahan. Itinuturing ni Xi itong seryosong problema dahil ang katapatan ay para sa tao, hindi sa partido. Kaya nilalabag nito ang kanyang paniniwalaan. Para kay Xi, anumang oras pwedeng sumabog ito. Pinag-aralan niya ang Soviet Union at napagpasyahan na ang pagkawala ng kontrol sa hukbo ay pagkawala ng estado. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Dahil sa paniniwalang ito, ginawa ni Xi na pangunahing prioridad ang militar mula pa noong unang araw. Madalas niyang banggitin ang katapatan at disiplina. Pero kulang ang salita. Kailangan ng aksyon. Sa loob ng 2 taon, inilunsad niya ang malaking kampanya kontra korupsyon sa kasaysayan ng China. Noong 2014, inaresto si General Su Xiahao dahil sa pagtanggap ng malalaking suhol para sa promosyon. Namatay ang general bago siya nilitis. 1 taon matapos, hinatulan ng habambuhay na kulong si General Guo Boxiang. Sa mabilis na aksyon na ito, ipinahiwatig ni Xi na mas mahalaga ang katapatan sa partido at sa kanya kaysa personal na koneksyon o kakayahan. Dahil sa takot, inulit ng mga opisyal ang mga talumpati at pagpupulong ni Xi at lumitaw ang kanyang mga larawan sa mga barracks. Nawala na ang kulturang inuuna ang personal na impluensya kaysa pagsunod. Nagsimula ang pagbabago dahil sa mga pag-aresto. Matagal inakalang ng militar na kaya nitong kumilos ng mag-isa basta't di sinasalungat ang partido. Ngunit tinapos ito ni Xi. Gusto niya ng malakas, modernong, at tapat na hukbo. Kaya binago niya ang PLA mula itaas hanggang ibaba. Inayos niya ang mga departamento para pahinain ang dating mga sentro ng kapangyarihan. Hinati ang General Staff Department sa mas maliliit na unit na tuwirang nag-uulat sa Central Military Commission. Itinatag ang Strategic Support Force at Rocket Force para sa mga operasyon sa kalawakan, cyber at misil. At ang mga opisyal na may malalim na koneksyon sa mga lumang grupo ay pinalitan ng mas bata at tapat na mga leader. Sa madaling salita, nagkaroon ng kumpletong pagbabago ang militar. Ngunit kulang pa ito. Kailangan ni Xi ng ideolohikal na pagbabago para patatagin ang bagong kultura. Kaya naging mahalaga sa kanyang plano ang pampulitikang edukasyon. Nag-aral ang mga sundalo ng kaisipan ni Xi Jinping tungkol sa pagpapalakas ng militar, na pinagsasama ang ideolohiya, nasyonalismo at pagsunod. Pinalakas ang mga komite ng partido sa hukbo para mabantayan ng mga opisyal ang mga komander. Simple ang mensahe. Ang pila ay umiiral upang pagsilbihan muna ang partido. At pangalawa na lang ang lahat ng iba pa. Kung hindi mo sasaluduhan ang larawan ni Xi bago kumain, huwag ka na lang mag-almusal para mapalakas ang kapangyarihan niya sa gitna ng reforma. Ginawa ni Xi ang sarili niyang mukha ng lakas militar ng China. Sa state media,
Siya ang sentro ng sandatahang lakas. Ipinapakita sa telebisyon ang pagbisita niya sa mga kampo at panunumpa ng mga sundalo. Naging simbolo ng pagkakaisa ng partido at hukbong sandatahan ang mga larawan niya habang nag-iinspeksyon ng tropa o nakikipagkamay sa mga piloto. Hindi lang pinamumunuan ni G ang militar. Hinuhubog din niya ang pagkakakilanlan nito. Kahit na may mga hakbang na ito, hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Xi sa militar. Kaya patuloy siyang nag-imbestiga. Nadiskubre agad ng investigasyon ang mga opisyal na may lihim na account, tagong ari-arian, at maling paggamit ng pondo. Ang Rocket Force, na may hawak ng pinaka-advanced na misil ng China, ay kabilang sa pinakamasasahol na lumabag at may mahabang listahan ng krimen. May mga opisyal na tumanggap ng suhol at nagkamali sa paggamit ng pondo ng depensa. Para kay Xi, higit ito sa pera. Tungkol ito sa katapatan. Kung di mapagkakatiwalaan ang mga general ng sandatang nuklear, wala nang ligtas sa militar. Binago ng pag-aalala ang kanyang pamumuno. Para sa kanya, ang katapatan ay laging sinusubok. Naglagay ng bagong inspection team, lumaki ang kapangyarihan ng political commissar, at tuloy-tuloy ang pagbabantay sa mga opisyal. Minsan, kahit maliit na pagkakamali ay nakikitang tanda ng kawalang katapatan, bunga ng kakaibang karanasan sa buhay ni Xi. Maniwala ka man o hindi, ang kanyang ama ay naalis sa pwesto noong panahon ni Mao. Dito natutunan ni Xi na marupok ang tiwala sa politika. Natutunan niya na ang tanging tapat na sundalo ay yung tinatapakan ang leeg. Kaya nagsikap siyang makuha ang ganap na kontrol at pagsapit ng kalagitnaan ng 2,000 at 20 des halos lubos na ito kay Xi. Noong panahong iyon, natanggal na niya ang 78 o higit pang mataas na opisyal ng PLA na may ranggong 2 bituin pataas. Kasama rito ang Central Military Commission. Para di makalimutan ng tao, lagi niyang ginugulo ang sistema. Noong Hulyo ng 2023, naglunsad siya ng panibagong paglilinis. Tahimik na tinanggal sa pwesto sina General Li Wuchao at Political Commissar Xu Chongbo ng Rocket Force. Dahil sa alegasyon ng maling pamamahala sa pananalapi, may tsismis na 15 bilyon ang maling nagastos at may peking pyesa ng misil. Iniulat na may ilang warhead na may silicone sa halip na panggatong. Nawala rin si Ministro ng Depensa Li Shengfu noong taon ding iyon dahil sa iskandalong kaugnay ng pagbili ng kagamitan. Pareho pa rin ang solusyon ni Xi. Maglagay ng tagalabas na susunod lang sa utos. Mas mahalaga raw ang katapatan kaysa kakayahan. At nangyari ito noong hindi pa nararamdaman ni Xi ang panganib. Ngayon, habang humihina ang kanyang kontrol, ramdam niya ang presyong higpitan ito muli. Dito papasok ang kamakailang paglilinis. Noong Oktubre 17 inanunsyo ng pamunuan ng China ang isang pagbabago. 9 sa mga makapangyarihang opisyal militar ay biglang tinanggal at kinasuhan ng mga krimeng magpapalayas sa kanila sa partido. Hindi lang ito paglilinis ng katiwalian, kundi pagpugot ng ulo. Alamin natin kung sino sila, anong kapangyarihan nila, at bakit pinili ni Xi na alisin sila. Una at pinaka-nakagugulat si General Hui Weidong. Pangalawang tagapangulo siya ng Central Military Commission, miyembro ng Politburo at responsable sa koordinasyon ng operasyon sa himpapawid, dagat at lupa. Hindi lang siya general. Katuwang siya ni Xi sa operasyon at ika-2 pinakamakapangyarihan sa militar ng China. Mahigit 250 milyong tropa ang nasa ilalim ng kanyang utos sa silangan at timog ng mga teatro na sumasaklaw sa mga mainit na lugar tulad ng Taiwan at South China Sea. May impluwensya din siya sa promosyon, kaya't nakabuo siya ng sariling network ng tapat na opisyal. Para kay Xi, ang ganitong uri ng impluwensya ay parang labis na ambisyon. Ginawa rin nitong isang karibal ang general na maaring suportahan ng ibang tao. Kaya tinanggal si Hui Weidong. Nang mawala siya, nawalan ang militar ng pangunahing tagapag-ugnay para sa mga misyon na kinasasangkutan ng iba't ibang sangay sa loob lamang ng magdamag. Pero tinanggal din ni Xi ang kanyang pinakamalapit na karibal. Sumunod naman si Admiral Miao Hua. Bilang pangunahing political commissar ng PLA, ang trabaho niya ay tiyakin na ang partido ang laging nauna. Mula submarinero hanggang piloto ng fighter jet, kontrolado ni Miao ang ideolohikal na pulso ng puwersa. Siya ang nagtakda ng mga pamantayan sa promosyon at katapatan ng bawat sangay. Ang kapangyarihang iyon ay hindi lang disiplina kundi impluwensya rin. At sa mundo ni Xi, ang impluwensya ay panganib. Tinanggal si Miao, inalis ang pangunahing tagapagpatupad ng ideolohiya sa militar, at nagbabala sa iba na kayang tanggalin kahit sino. Pagkatapos ay si He Hongzhen. Pinamunuan niya ang Political Work Department na siyang namamahala sa pagsasanay ng katapatan para sa daan-daang libong sundalo. Dahil dito, naging mahalaga at delikado siya. Malamang nakita siya ni Xi bilang taong kayang makita o mag-organisa ng kaguluhan. Si Wang Shubin ang sumunod.
bilang Executive Vice Director ng Joint Operations Command Center. Isa siya sa pinakamatalino sa likod ng plano ng militar ng China. Siya ang nag-aayos ng operasyon sa himpapawid, dagat at lupa mula patrol hanggang war games. Alam niya ang kahinaan ng PLA at paano ito ayusin. Pero sa sistemang tapat, bihira magtagal ang malayang mag-isip, patunay ang pagtanggal sa kanya. Sumunod dumating si Lin Xiangyang, pinuno ng Eastern Theater Command. Ang unit niya ay nakatutok sa Taiwan at nangangasiwa ng 20,000 sundalong sanay sa airstrike, naval blockade at amphibious landing. Ang kontrol niyang iyon ang nagpatibay sa kanya bilang makapangyarihang field commader sa China. Hindi rin nagkataon ang sabay nilang pagtanggal ni Hua Huidong. Isa itong babala, simple at direkta. At ang pagtanggal sa isa pang karibal, si Shan Shutong, ay isa pang mahalagang personalidad. Bilang political commissar ng ground force, siya ang may kontrol sa katapatan ng halos 1,000,000 sundalo. Tungkulin niya na tiyaking tapat ang hukbo sa partido, hindi sa lokal na katapatan o koneksyon. Ang impluensyang ito ay pwedeng bumuo o hamunin ang mga paksyon. Hindi na naghintay si G sa resulta. Tinanggal niya si Qin para mas higpitan ang kontrol sa pinakamalaking sangay ng militar. Sumunod si Wan Huaxie. Siya ang political commissar ng hukbong dagat na namamahala sa 250,000 mandaragat. Ang kanyang posisyon ang humubog kung paano ipinapakita ng China ang kapangyarihan nito sa Indian Ocean at Pacific. Dahil sa lakas niya, nakabuo siya ng sariling blocking pandagat na loyal sa kanya, hindi kay Xi. Ang pagtanggal sa kanya ay nagbalik ng Navy sa mas mahigpit na kontrol ng politika. Kasunod ay si Wang Hubin, dating namuno sa Rocket Force. Siya ang namahala sa buong arsenal militar ng China, kabilang na ang mahigit 1,000 nuclear warheads. Dahil dito, isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Pero kasabay ng kapangyarihang iyon ay may kaakibat na panganib. Hindi maaring payagan ni Xi na ang sino mang may kontrol sa mga sandatang nuclear ay makita bilang kahit kaunting hindi mapagkakatiwalaan. Pinalitan si Wang ng tapat na kaalyado. Kaya't napunta kay Xi ang ganap na kontrol sa puwersang nuclear ng China. Sa huli, nandoon si Huang Chuning, pinuno ng Armed Police Force. Ang unit na may 60,000 sundalo ang nagbabantay sa hangganan, pumipigil sa kaguluhan, at nagpoprotekta sa mga mataas na opisyal ng partido. Sa krisis, maaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa China. Kaya naging mas makapangyarihan si Wang. Pinatibay ng pagtanggal sa kanya ang tanging sangay ng seguridad na posibleng magbanta mula sa loob. Kahit si Stevie Wonder ay makapansin na ang bawat pagtanggal ay planado at eksakto para pigilan ang sinumang bumuo ng sariling kapangyarihan. Hindi lang nilinis ni Xi ang bahay. Nireset niya ang sistema, hindi lang simpleng reshuffle o disiplina ang nangyari, kundi ganap na pagbabago sa sistema ng kapangyarihan ng militar ng China. Ang nakakabaliw dito ay hindi lang mahalaga ang timing, kundi talagang kalkulado ito sa lahat ng aspeto. Inilunsad ni Xi Jinping ang paglilinis ilang araw bago ang plenum ng Central Committee, isa sa pinakamakapangyarihang pagtitipon pampolitika sa China. Hindi ito ordinaryong pagpupulong. Dito pinipili ng partido kung sino ang aangat, babagsak, at ang direksyon ng bansa sa mga susunod na taon. Dito nagsisimula ang bawat promotion, pagbabago ng posisyon at pangunahing pulisya sa pag-aksyon bago ang plenum. Hindi lang nagtanggal si Xi ng tao, nilinis din niya ang larangan. Ang mga general na maaaring sumuporta sa mga karibal na paksyon o magtanong sa kanyang mga desisyon ay wala na. Anumang pressure na maaaring naramdaman niya dahil sa kasalukuyang kalagayan ay nawala na rin. Wala nang sapat na makapangyarihan para panagutin siya. Nasa lugar na ang mga tapat sa kanya, mga lalaking umaasa sa kanyang pag-aproba, at siguradong susunod sa kanyang kagustuhan ang kanilang boto. Parang chief executive officer na tinanggal ang board bago ang mahalagang botohan. Tinatanggal ang debate at nagre-resulta sa sunod-sunuran lang ang mga tao. At hindi ito ang unang beses na ginamit niya ang taktika ng tamang tiempo. Noong 2019 bago ang ika-4 na plenum, tahimik na inalis ni Xi ang ilang opisyal na konektado sa mga paksyon. Hindi sila tinanggal ng may ingay, pero itinabi sila ng sapat para mawala ang kanilang impluensya. Dati, walang tutol na naipasa ang kanyang mga plano. Ngayon, pareho ang taktika pero mas mataas ang pusta. Ngayon, hindi na mid-level na opisyal, kundi ang pinakamataas na galit ng militar ang sangkot. Mas malaki na ang saklaw, mas matindi ang paglilinis, at mas malalim ang mga epekto. Ang dating mga galaw sa politika ay naging ganap na konsolidasyon na ngayon. Nagbigay rin ang paglilinis ng mas matinding mensahe sa politika. Ang PLA ay hindi lang hukbo, kundi institusyong pampolitika na nilikha para protektahan ang partido. Nagbabala si Xi sa militar na mahalaga ang pagsunod. Ipinakita ring pwedeng tanggalin kahit matataas na opisyal. Sa pagtutok sa mga leader sa bawat larangan, ipinakita ni Xi na walang bahagi ng militar ang ligtas sa pagsusuri. Pinatibay nito na ang katapatan lang ang tanging proteksyon. Kapag tiningnan mo talaga ang sitwasyon, marami itong sinasabi tungkol sa kung paano tinitingnan ni Xi Jinping ang kapangyarihan. Para sa kanya,
Nakasalalay ang kaligtasan ng partido sa isang bagay higit sa lahat, ang mahigpit na pagkontrol sa militar. Mas mahalaga ang katapatan kaysa makabagong armas, malaking budget, at bagong teknolohiya. Pwedeng mag-utos ng nukleyar na misil o armada ang general, pero pagdudahan ang katapatan niya, tanggal agad. Simple ang patakaran. Ang katuwapay, ang katapatan ay nagpoprotekta. Ang kawalang katapatan ay sumisira. Pero may kapalit ang ganitong uri ng kontrol. Marami sa nawalang opisyal ay ilan sa pinakamatalinong isipan sa sistema. Hindi lang basta tagatanggap ng papel. Mga strategist, inhinyero, at tagaplano na tumulong gawing makapangyarihang puwersa ang hukbong bayan ng pagpapalaya. Sila ang nag-ugnay ng satellite sa misil, drone sa barkong pandigma, at datos sa desisyon sa labanan. Ang pagpapalit sa kanila ng masunuring tapat na tao ay maaaring bumaba ng panganib ng pagtutol, ngunit pinapabulag din ang sistema. Ang pagsunod ay nagpapanatili ng kaayusan hanggang sa unang pagsubok, ngunit ang makabagong digmaan ay kailangan ng bilis at inisyatiba. Maging ito man ay isang tensyon sa malapit sa Taiwan, sagupaan sa hangganan ng Himalayas, o isang tensyonadong engkwentro sa South China Sea, ang mga desisyon ay ginagawa sa loob ng ilang segundo. Ngayon, takot ang nangingibabaw sa kultura ng PLA at nag-aatubili ang mga opisyal. Nag-iisip sila bago kumilos at mas pinagtutuunan ang politika kaysa taktika. Madalas naghihintay ng utos na di naman dumarating. Kapag takot ang umiral imbes na pagiging maagap, nababawasan ang husay kahit ng pinakamodernong hukbo. Ito ang kabalintunaan sa pamumuno ni Xi. Sa papel magaling ang PLA. Mayroon itong mga stealth jet at mga grupo ng aircraft carrier, mga unit ng cyber at lumalawak na programa sa kalawakan. Halos dolyar. 250 bilyon ang budget ng depensa ng China ngayong taon. Pangalawa sa United States. Sa kabila ng mga kagamitan, laganap pa rin ang pagkabahala. Isang pangyayari na nakita na sa kasaysayan. Sa 1930, winasak ni Stalin ang maraming opisyal ng Soviet, kaya di handa ang Red Army sa pag-atake ng Alemanya. Hindi kasing laki ng kampanya ni Xi noon, pero pareho ang epekto. Mabagal ang inobasyon, maingat ang liderato, at utos ay sinusunod lang kapag pinayagan. Kaya umaabot ang epekto nito lampas digmaan. Tumatagal ang depensa kapag wala ang mahahalagang tao. Mas pinipiling manahimik ng mga opisyal kaysa magpakitang gilas. Kumakalat ang mensahe sa lahat ng ranggo. Huwag mag-iba, huwag magtanong, at huwag magmukhang sobrang kumpiyansa. Kulturang nagpapanatili sa kapangyarihan ni Xi, ngunit kapalit nito ang kakayahang magbago. Sa krisis, ang ganitong katigasan ay delikado. Kung tutuusin, hindi ito simpleng paglilinis na agad susunod ang lahat dahil utos ng boss. Sa loob ng PLA, malamang na nananatili pa rin ang sama ng loob. Hindi mag-isa umaangat sina Hu Weidong. Binubuo nila ng network ng tapat na opisyal at aide. Hindi agad nawawala ang tagasunod nila kahit sila ay mawala. Ang ilan ay tahimik na nagpapabagal ng kilos, nagpapaliban ng mga utos o binabago ang mga ulat para manatiling ligtas. Ngayon, maaaring mukhang maliit lang ito, pero kapag marami ang gumagawa nito, pwede nitong hadlangan ang buong makinarya ng militar. May ilan na mas malaki ang panganib na kinukuha, tulad ng isang hindi tapat na koronel na may access sa mga misil na posibleng magdulot ng gulo. Alam yun ni Xi kaya mas mahigpit ngayon ang pagbabantay sa barracks. May mga kamera sa mess hall, panunumpa tuwing madaling araw, at digital na pagmamanman buong araw. Pero ang takot ay parang tabak na dalawang talim. Maaaring binabati ng sundalo si Xi sa araw, pero isinusumpa siya sa gabi. Habang mas marami siyang nililinis, tumataas ang panganib na magduda ang mga tapat sa kanya, parang pagpisil sa lobo. Pwede mong kontrolin ang hugis nito, pero pag masyadong pinisil, puputok din ito. Isa pa rin sa pinaka-advanced sa mundo ang militar ng China. Pero ang kulturang itinayo ni Xi ay pinahahalagahan ang pagsunod kaysa orihinalidad, pag-iingat kaysa tapang, at kaligtasan kaysa kakayahan. Maaaring mapanatili ng partido ang kapit, pero pinapatay nito ang siglang kailangan sa makabagong digmaan. Kapag nayayanig ang itaas, umaabot ang pagyanig sa bawat base at command post. Natututo ang mga sundalo na sukatin ang bawat salita at kilos. Ang kakayahan ay nagdadala ng respeto, pero ang katapatan ay nagbibigay ng kaligtasan. Ang disiplina na nakabatay sa takot ay hindi lumilikha ng lakas, kundi ng pagkaparalisa. Lahat ng desisyon ngayon ay nasasala sa politika. Kaya bumabagal ang aksyon at nagiging normal ang pag-aalinlangan. Hindi lang ito sa militar, kundi refleksyon din ng sistema ng China. Namumuno ang partido sa pamamagitan ng sensura, pagmamanman, at tuloy-tuloy na kampanyang pampolitika. Gaya sa PLA, alam ng mga opisyal na kahit bahagyang pagdududa ay maaaring magtapos sa kanilang karera. Kaya nananahimik sila at nag-iingat.
Hindi na nanalo ang sobrang maingat. Ang tagumpay ay sa mabilis at kayang mag-adjust sa pressure. Sa PLA, kahit simpleng desisyon sa labanan kailangan aprobahan pa. Nakakatakot magulat ng problema. Parang pagpapakamatay na ang magtaas ng mga alalahanin. Ang natitira na lang ay isang hukbong maganda lang tingnan sa parada. Pero nag-aatubili kapag nagsimula na ang putukan. Halata ang panganib. Kung magkagulo sa Taiwan Strait, kailangan ng mabilis na desisyon. Kung tumigil ang mga commander, ang maliit na insidente maaaring lumala. Walang silbi ang mga high-tech na sandata kung ang mga gumagamit ito ay natatakot na gamitin ito ng may determinasyon. Mas pinapalala pa ng estilo ng pamumuno ni Xi ang panganib na iyon. Kilala siya sa pagiging mahilig makialam sa maliliit na detalye at sa pag-asa sa mga ulat na sinasala para lang marinig niya ang gusto niyang marinig. Tinatago ng mga tao ang problema para sa proteksyon, kaya't nababaluktot ang katotohanan hanggang sa bumagsak ito. Sa sistema ni Xi, mas pinapahalagahan ang katapatan kaysa kakayahan. Ang promotion ay napupunta sa mga palaging gumagamit ng slogan. Hindi sa pinakamahusay. Nakabase sa politika ang kilos ng mga opisyal, hindi sa estratehiya. Kaligtasan ang prioridad nila, hindi tagumpay. Sa pagdaan ng panahon, nabago nito ang PLA. Hindi na lang militar ito, kundi instrumentong pampulitika. Bagong sandata, pero mabagal ang pag-iisip sa likod. Ang estratehiya ay sumusunod sa ideolohiya at nawawala ang maagap na kilos, gaya ng ipinakita ng kasaysayan. Sa panahon ni Mao, mas pinahalagahan ang katapatan kaysa kakayahan, kaya naging mapaminsala ang resulta. Pareho lang ang modelo ni Xi, binago lang para sa ngayon. Mukhang malakas ang PLA, pero mahina ang totoong kapangyarihan nito. Ang paglilinis ay sumisip-sip din ng moral. Lumiit ang ambisyon, namamatay ang pagkamalikhain, at dahan-dahang bumababa ang takot sa mga hanay na parang mabagal na taga. Mabilis na natutunan ng mga batang opisyal ang di nabibigkas na patakaran. Katapatan muna, kakayahan pangalawa. Napapalitan ng mga sesyon ng pag-aaral ang pagiging maagap. Napansin pa ito ng mga banyagang tagamasid. Mabilisang paglilinis, biglaang promosyon, at robotic na pagsunod. Hindi ito kumpiyansa, kundi tensyon. Sa labas, tila di mapipigilan ang hukbong Chino. Takot ang nangingibabaw sa loob. Ang paglilinis noong Oktubre 2025 ay nagpapakita ng mahirap balewalain na katotohanan. Ang katapatan ang pinakamalaking lakas at kahinaan ng PLA. Mahalaga lang ang kakayahan kung para sa partido. Ang lahat ng misyon, promosyon, at pamumuno ay sinusuri sa katapatan. Matibay ang militar ng China, pero takot, hindi tiwala o pagkakaisa ang nagbubuklod dito. Sa pandaigdigang antas, yumanig ang purge sa maingat na binuong imahe ng China ng kontrol at kumpiyansa. Matagal nang inilalarawan ng Beijing ang sarili bilang matatag at maaasahang bansa na nagtataguyod ng kaayusan habang magulo ang ibang bahagi ng mundo. Pero nang biglang naglaho ng walang paliwanag ang mga general, nabasag ang ilusyon. Nagtatanong ang mga dayuhang pamahalaan kung di mapagkatiwalaan ni Xi ang sarili niyang mga general. Matatag ba talaga ang kanyang sistema? Sino ang namumuno sa estratehiyang nuclear at operasyon sa Taiwan? Sino ang sasagot sa telepono kung may krisis sa Washington o Tokyo? Sa rehiyong puno ng tensyon, ang pananahimik ay hindi lakas, kundi nagdudulot ng maling kalkulasyon. Mabusising nagmamasid ang Taiwan at Timog Korea, parang lawin sa paparating na bagyo. Personal ito para sa Taiwan. Ang isla, 100 milya mula sa baybay ng China, ay laging pinipressure ng PLA war games at araw-araw na pagpasok ng mga jet. Si Lin Xiangyang, dating commander ng Eastern Theater, ang namuno sa karamihan ng mga operasyong iyon. Ang biglaan niyang pag-alis ay nagdudulot ng tanong, nililinis ba ni Xi ang hanay para sa mas matapang na hakbang o sobra bang nabigla ang PLA para kumilos ng tiyak? Hindi na naghihintay ang Taipei. Noong 2025, tinaasan nito ang budget sa depensa ng 8% hanggang umabot sa humigit kumulang 20 bilyon. Inilaan ang pondo sa mga misil, drone, at cyber defense. Nakikita ng mga opisyal na may pagkakataon at panganib dito. Maaaring magkamali ang abalang PLA, ngunit isang maling kilos sa Taiwan Strait ay pwedeng magdulot ng malaking krisis mula sa tensyonadong pagpapatrolya. Nararamdaman din ng Timog Korea ang epekto nito. Alam ng Seoul na ang Northern Theater Command ng PLA ay hangganan ng Hilagang Korea, kaya mabilis lumala ang maliliit na pagkakamali. Maaaring magkamali ang huminang PLA sa pakikitungo o pag-unawa sa mga udyok ng Pyongyang. Kaya naman naghahanda ang Seoul. Tandaan, nagsagawa ang Seoul at Washington ng malalaking ehersisyo noong Agosto, kasabay ng pagkalat ng chismis tungkol dito. Ipinapakita nito ang tipikal na paghahanda. Hindi mabilis na pagtugon sa purge.
Simple lang ang pag-iisip. Kapag inayos ng kapitbahay ang asong bantay, siguraduhing matibay ang bakod mo. Hindi lang militar ang apektado nito. Nire-recalibrate ng mga mamumuhunan, diplomat, at pandaigdigang korporasyon ang kanilang risk model. Umabot sa humigit kumulang dolyar, 246 bilyon ang opisyal na budget ng depensa ng China noong 2025, tumaas ng halos 72%. Maraming matataas na opisyal ang agad tinanggal. Higit pa ito sa kwento ng militar. Iyan ay palatandaan ng mas malalim na problema. Marami sa natanggal ang namahala sa pagbili at pagdevelop ng sandata. Ang pagkawala nila ay nagdulot ng audit, pagkaantala at pagtigil ng proyekto. Sa bansang kulang sa transparency, lumalayo ang mga mamumuhunan dahil sa kawalang katiyakan. Diplomatiko, hindi rin maganda ang datingan. Ipinapakita ng The Purge na mas mahalaga kay Xi ang katapatan at kontrol kaysa kakayahan at abilidad. Tinuturing ng mga regional na mamamahayag sa Japan at India na palatandaan ito ng pagiging mas defensive at makasarili ng China. Delikado ang kalabuan na iyan. Handa na ba talaga ang Beijing sa komprontasyon? O mahirap lang hulaan ang pagpili nito ng laban? Napansin sa pagsusuri ng depensa ng China ang pagtaas ng pag-aalala ng mga negosyante sa pagpapatakbo ng negosyo doon dahil sa arbitraryong pag-aresto at pagkawala ng mga ehekutibo. Idagdag mo pa ang paglilinis sa militar at lalo pang tumataas ang takot. Para sa mga mamumuhunan at diplomat, simple lang ang lohika. Mahalaga ang China, pero dapat din maging predictable. Kapag biglang nawawala ang mga mataas na opisyal ng militar, nagdududa ang mundo sa susunod na hakbang ng China. May tahimik na bahagi ng intelihensya rito. At tiyak alam iyon ni Xi Jinping. Sa espiya, ang panahong kasunod ng paglilinis ay tinatawag na window of chaos. Panahon ito ng kalituhan, pagbabago sa hierarkiya at pagdududa sa katapatan. Ang mga kanluraning ahensya tulad ng CIA, Military Intelligence, anim at tanggapan ng intelligence at pananaliksik ng gabinete ng Hapon ay mahigpit na nagmamasid sa window na iyon. Bantay nila ang mga naisantabing opisyal na posibleng magreklamo. Hindi lang ito usaping human intelligence. Pangarap ng mga hacker ang operasyonal na pagbabago. Ang bagong opisyal ay nagmamana ng lumang password. Lumuluwag ang security at nade-delay ang software update. Diyan nagkakaroon ng breach. Lalo na dahil puro matataas na opisyal ang natanggal. Ang daming sensitibong impormasyong pwedeng makuha. Ang ironic, hindi ba? Sa pagtatangkang isara ang mga butas sa loob, maaaring nakabukas si Xi ng ilang butas sa labas. Hindi lang sa loob ng China, umaabot ang epekto ng purge. Malaki rin ang epekto nito sa ekonomiya. Ang PLA ay makinaryang militar at malaking makina ng ekonomiya na konektado sa pabrika, teknolohiya at konstruksyon. Kapag wala ang pangunahing general, humihinto ang mga kontrata at proyekto na bilyon ang halaga. Karamihan sa mga natanggal ay makapangyarihang tagapamagitan ng kontratang militar sa mga sibilyang supplier. Itinigil ng isang kumpanyang pang-estado sa aerospace sa Shaanxi ang production ng J-20 stealth jets ng 3 buwan noong 2000 at 24 matapos mahuli ang isang mataas na tagapamagitan. Hindi lang ito aberya, kundi estratehikong pagkaantala sa global na karera ng armas. Sa China, mahigit 2 milyon ang empleyado sa depensa nang mangyari ang paglilinis sa rocket force noon. Nabunyag ang humigit kumulang 15 bilyon na maling nagamit na pondo. Bumagsak ng 12% sa isang linggo ang shares ng China Aerospace Science and Technology Corporation at China North Industries Group. Sa Sichuan at Xiangqi, umabot umano sa 50,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho. Kahit ang mga pribadong kumpanyang teknolohikal na konektado sa mga military drone at artificial intelligence programs ay nakaranas ng pagkaantala sa export na umaabot sa 4 bilyon kada taon. Sa isang ekonomiyang dumadaan sa pagsubok, hindi ito reforma, kundi sariling gawanan nilang problema. Apektado rin ang teknolohiya. Malapit ang China at United States sa artificial intelligence, walang digmaan. At gumastos ang Beijing ng 10 bilyon noong nakaraang taon sa military drone. Kapag nawala ang mga general sa likod ng mga programang iyon, natutuyo ang pondo at tumitigil ang mga laboratorio, parang hinugot ang saksakan habang nag-a-update pa. Halos lahat ay tumitigil. Para kay Xi, hindi lang ito usapin ng korupsyon o modernisasyon, kundi ng pamana at kaligtasan. Simula nang alisin niya ang term limits noong 2000 at 18 siya na ang sentro ng lahat ng mahahalagang desisyon. Hindi niya itinatali ang pambansang pagbabagong buhay sa matitibay na institusyon.
kundi sa sariling autoridad. Laging pangunahing inaalala niya ang militar dahil sa impluensya at prestihiyo nito. Pinag-aralan ni Xi ang pagbagsak ng Soviet at naniniwala siyang nawalan ng kontrol sa hukbo at kapangyarihan, kaya bumagsak ang Moscow. Ang takot ay naging patakaran. Lahat ng ambisyosong opisyal ay posibleng karibal, at bawat bulong ay tila sa buwatan. Nakakatuwang isipin, mahirap hindi maikumpara kay Mao Zedong. Pareho silang walang tiwala sa institusyon. Nagtayo ng kulto ng personalidad at gumamit ng paglilinis para sa katapatan. Habang ang kaguluhan ni Mao ay sa China lang, ang kay Xi ay umaabot sa pandaigdigang pamilihan. Kailangan niyang magmukhang kalmado sa ibang bansa habang hinihigpitan ang kontrol sa bansa, na lalong mahirap balansehin. Nakita na natin ang pangmatagalang epekto. Ang susunod na leader ng PLA ay lumaki sa pamumuno ni Xi. Nalaman nila na ang katahimikan, katapatan, at ideolohiya ay mas mahalaga kaysa kakayahan. Masunurin sila pero nag-aatubili at iwas sa panganib. Moderno man ang gamit, marupok pa rin ang isip, at iyan ang kabalintunan. Habang lalo pang hinihigpitan ni Xi ang kontrol, lalo namang humihina ang sistema. Ang paglilinis ay nag-aalis ng karibal, ngunit nauubos din ang tiwala, karanasan, at inisyatiba. Takot ang nagtutulak ng pagsunod, ngunit pumapatay sa pagkamalikhain. Habang tumatagal, umaasa na lang sa iisang tao ang sistema. Hindi ito katatagan, kundi kahinaan. Nagdadamit lang ng uniforme. Si Xi Jinping ang pinakamakapangyarihang leader ng China mula kay Mao. Ngunit hindi nito inaalis ang paranoia. Lalo pa itong lumalala. Maaaring mapalakas ng paglilinis ang kanyang kapangyarihan. Pero nagdudulot din ito ng sama ng loob sa mga taong inaasahan niya. Hindi na ito ang mga warlord ng nakaraan, kundi teknokrata, inhinyero, at strategist na naglingkod ng dekada pero biglang nabura. Maliwanag ang babala ng kasaysayan. Hindi pinapatigil ng paglilinis ang pagtutol, kundi tinatago lang ito, at hindi ito nawawala. Namumuo ito parang mabahong tokwa. Inalis ni Xi lahat ng alternatibong boses at binuwag ang mga safety valve. Walang karibal na base ng kapangyarihan. Walang malinaw na tagapagmana. Walang institusyon na handang sumalo sa dago kapag nawala na siya. Hindi pwedeng manatili ang presyur na yan magpakailanman. Hindi agad ito mangyayari. Pero kapag humina si Xi dahil sa edad, krisis o pagkapagod, maaaring harapin ng China ang kinatatakutan nito. Nagkaroon ng power vacuum sa tuktok ng pinakasentralisadong sistema sa mundo. Hindi lang ito kontrol, kundi tahimik na paghahanda para sa bagyong darating sa susunod na pamumuno. Sa huli, natupad ng paglilinis ng 2,000 at 25 ang layunin nito. Lalong tumibay ang hawak ni Xi Jinping, ngunit mas malalim ang kapalit kaysa sa karaniwang balita. Madalas na mukhang iisa, disiplinado, at parang hindi mapipigilan ang China. Pero sa ilalim ng anyong iyon, nabubuhay ang sistema sa pamamagitan ng pagtatakwil sa sarili nitong mga tao. Tuwing ilang taon, may panibagong antas na nawawala. Simple lang ang mensahe rito. Poprotektahan ka hanggat kaya. Ang ganitong pabago-bago ay bahagi na talaga ng sistema. Hindi lang estratehiya ang dahilan ng mga desisyon, kundi pati takot, hidwaan, at patuloy na pangangailangang mauna sa pagtataksil. Ang kombinasyong yan ang nagbibigay ng lakas, pero ginagawa rin nitong hindi mahulaan ang bansa. At heto ang kabalintunaan sa paglilinis niya sa mga general. Pinatahimik ni Xi hindi lang ang sumasalungat, kundi pati ang mga babalang tumutulong manatiling grounded ang leader. Ngayon, napapaligiran na siya ng katapatan imbes na katotohanan. Napalitan ng pagsunod ang tamang paghusga, at delikado yon para sa kahit sinong leader. Tiiyak na matatandaan ang paglilinis na ito bilang mahalagang sandali ng kanyang pamumuno. Hindi lang pagpapakita ng kontrol. Maaaring perpekto ang marcha ng PLA, pero sa likod nito, naglalakad sila sa balat ng itlog. Ayon sa kasaysayan, bihirang bumagsak ang mga rehimen ng takot dahil sa panlabas na puwersa. Lalo silang bumabagsak kapag ang katahimikan ang pumalit sa katotohanan. Sa pagsusumikap ni Xi, natyakin ang kinabukasan ng China. Maaaring nagawa rin niya ang isa sa pinakamalaking kahinaan niya. Salamat sa panonood.